Ito po ang best na ibibigay namin sa inyo, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito, sa gabing ito, Lord God. Pinapatnubayan niyo po kami palagi, Lord. This is the grace that you have given to us, Lord. Your grace is enough for us, Lord God. Your grace is sufficient, Lord God. Kaya naman wala kami gagawin sa gabing ito, kundi sayawan ka, Lord God. Awitan ka, Lord God. Purihin at nakinain ka. In Jesus' name we pray. Amen! Blessings so great. We wake up to the sound of the sun and celebrate His name. Praise Him till the light is gone for all the world to see. Sing it to Him as we run, oh, we're gonna be. Worship till the break of dawn. All that we are today is 'cause He came to save. Now that we are awake, what can stop us now? Here comes the rain. His presence is falling out. Lift up His grace. Oh, we will bow. We worship and sing as we conquer the death. What makes us different from the rest? Oh yes, the best. Blessings we pray. We wake up to the start of sun and celebrate His name. Praise Him till the light is gone for all the world to see. Sing it to Him as we run, oh, we are gonna be. Worship to the break of dawn. All that we are today is 'cause He came to save. Now that we are aware, what can stop us now? Here comes the rain. His presence is falling out. Lift up His grace. Oh, we will bow. We worship and sing as we conquer the test. What makes us different from the rest? Here comes the rain. His presence is falling out. Lift up His grace. Oh, we will bow. We worship and sing as we conquer the test. What makes us different from the rest? Oh yes, the best. Here comes the rain. His presence is rolling out with love His praise. Oh, we will bow. We worship and sing as we conquer the test. What makes us different from the rest? Here comes the rain. His presence is falling out. Lift up His grace. Oh, we will bow. We worship and sing as we conquer the test. What makes us different from the rest? The Lord our God is welcome. The best is yet to come.
yet to come. Oh, yeah. Lord, our God is welcome. Oh, yeah. The best is yet to come. Here comes the rain. His presence is falling out. Pick up His praise. Oh, give a bow. We worship and sing as we conquer the death for faith. One more time, all the way to sing. Here comes the rain. His presence is falling down. Lift up His praise. Oh, hear a bow. We worship and sing as we conquer the death for make us different from the rest. Here comes the rain. His presence is falling down. Lift up His praise. Oh, hear a bow. We worship and sing as we conquer the death for makes us different from the rest. Oh yes, the best. Oh yes, the best. Everybody clap your hands for Jesus. Okay, let's worship God tonight. Let's continue to worship God tonight. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your ladder will be greater than your past. You will be blessed more than you could ask. Despite all that has been done, the best is yet to come, and your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Come on, lift your voice to Jesus tonight and say, your ladder will be greater than your past. You will be blessed more than you could ask. Despite all that has been done, the best is yet to come, and your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Come on, say all things are possible. All things are possible. Possible.
sabihin mo sa kanya, your latter will be greater than your past. And you will be blessed more than you could last. Despite all that has been done, declare in your life, the best is yet to come. And your latter will be greater. Your latter will be greater. Your latter will be greater than the rest. All things are possible. Up and point to the church and say, your latter will be greater than your past. So may pinag-pray natin para sa simbahan natin. Let's declare that you will be blessed more than you could. Marami na nangyari. There's more to come. All has been done. The best is yet to come. And your latter will be greater. Your latter will be greater. Your latter will be greater than the rest. All time to say, your latter will be greater than your past.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All things are possible. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay at ating pong palakpakan ng Panginoon Diyos na buhay sa gabing ito? We believe that our family will be greater. Amen. Our finances will be greater. Amen. 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 Kung gusto nyo pong mas tumindi pa yung pagmamahal ng pamilya po ninyo, mas umangat yung pamilya ninyo, mas tumaas yung finances ninyo, sa gabing ito, samahan nyo po ako sa pananalangin. Amen. Amen. Panginoon, sa gabi pong ito, God, kami po'y naniniwala sa inyong salita, Panginoon, na nung tinanggap ka namin, God, nagkaroon ng pagbabago sa buhay po namin. At magkakaroon ng matinding pagbabago sa aming pamilya. Kung meron man, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pamilya, Panginoon, na winasak ng kaaway o patuloy na nakakaranas ng attack ng kaaway, Lord, sa gabing ito, palayain niyo po kami, Panginoon. Our latter will be greater, God. Gusto po namin, Panginoon, maranasan ng inyong pag-ibig, ang inyong presensya sa aming pamilya, Panginoon. Panginoon, sa gabi pong ito, sa mga pamilya o sa mga taong naririto, Panginoon, nananalangin na gusto po nilang makasama ang kanilang pamilya sa pag-worship po sa inyo, Lord. Hear their prayers, God, tonight. Pakinggan niyo po sila, Panginoon. Only you, only your Holy Spirit, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon, para mabago yung pag-iisip na nilagay ng kaaway, Panginoon, sa aming pamilya. Sa gabing ito, Panginoon, kami rin, Lord, ay naniniwala na magkakaroon, Panginoon, ng breakthrough yung aming finances, God. Dahil kayo ang Diyos na mayaman, Panginoon. Kaya niyo po, Panginoon, na i-bless kami sa isang iglap, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pananampalataya, Lord, yung finances namin, Lord, ay mas titindi pa. Kung ngayon, Panginoon, meron kaming pera sa aming pitaka, sa aming bank account, Lord, mas matindi pa ang gagawin po ninyo, Panginoon, sa aming finances because sinabi ninyo, Panginoon, our latter will be greater, God. Kahit na marami na kayong ginawa, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon, madami ng blessing na binigay niyo sa amin, mas matindi pang blessing, Panginoon, ang amin pong hinihiling sa gabi pong ito, God. Isa po sa panalangin po namin na kagaya, Panginoon, ng panalangin ko, God. Lord, gawin niyo po kaming storehouse of blessing. Gawin niyo po kaming blessing, Panginoon, sa iba, sa mga nangangailangan, Panginoon. Kung dati kami, Panginoon, ay nangungutang, ngayon, Panginoon, kami ay pagbibless. Kami, Panginoon, ay matututong magtanim, Panginoon, sa inyong gawain, God. Sa mga taong nangangailangan, Lord, sa gabi pong ito, i-bless niyo po ang bawat isa nandito. Sa lahat po na nangangailangan ng kaperahan sa gabing ito, Panginoon, ito man ay nandito, ito man, Lord, ay nanonood ngayon sa mga oras po na to. Lord, we speak financial freedom. We speak financial breakthrough right now by your name, by your blood, God.
sa inyo po kami humahawak. Dahil sa inyo po nagmumula ang lahat, Panginoon. Kaya po sa gabi pong ito, amin pong kiniklaim na sa aming pamilya, matindi po yung gagawin po ninyo, God, sa mga sunod pang mga araw. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga finances, Lord. Hindi lang, Lord, sa amin personally, but also for this church, God. We know, Lord, na meron kayong nakaraan o meron po kayong nakalaan, Panginoon, na matinding biyaya sa inyong simbahan, God. And we're so excited, Lord, na makita ito sa mga sunod pang mga araw. By your name, by your blood, God, we believe that this will happen in your time, God. And namin pong dinadalangin, Lord, na malapit na po ito. Sa gabi pong ito, sabi po sa Ezekiel 12:27, as we close in prayer, nung time po na yon, possible, baka right now, there are times na hindi po tayo naniniwala or merong mga taong hindi naniniwala sa atin na mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa 27, Ezekiel, anak ng tao, sinasabi ng mga Israelita na ang nakikita mong pangitain ay hindi magkakatotoo kung ngayon lamang. Magtatakal pa raw bago mangyari ang inihahayag mo ngayon. Naniniwala po tayo sa gabi pong ito na ang biyaya po ng Panginoon o ang blessing po ng Lord sa kanyang word, that our latter will be greater than the rest, than our past. Ang sabi ng Lord sa 28, kaya sabihin mo sa kanilang pinapasabi ko, isa man sa mga sinabi ko ay hindi maaantala. Hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Lord, we're so excited sa gagawin niyo, Panginoon, sa pamilya po namin. Excited po kami, Panginoon, na mag-share ng blessing dahil pinless niyo kami personally. Excited po kami mag-invite dahil pamilya po namin, Panginoon, nakaranas ng inyong pagmamahal. Lord, sa gabi pong ito, ang amin pong panalangin pong ito ay inyo pong pakinggan. Sa aming pananampalataya, amin pong tinatanggap that in our family, in our finances, there will be a greater blessing na darating dahil our latter will be greater. Kaya po sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus, ang lahat pong magsabi ng Amen. Amen. Things are possible. Sa gabing ito, naniniwala po kami na ang paglilingkod namin before ay magiging greater. Thank you, God. Ang spiritual level po namin is greater than before. Thank you, Panginoon. Yung mga nagawa po namin noon ay magiging greater than before. Thank you, Panginoon. Dahil simula sa araw na to, tinawag mo kami, Panginoon, para kami ay mag-grow. Tinawag mo kami, Panginoon, para marating po namin ang antas ng paglilingkod, Panginoon. Kaya, Lord, simula sa gabing ito, nagdideklara po kami, Panginoon, ng bagong level ng paglilingkod po namin sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Sa gabing ito, tanggapin mo ang bagong level ng paglilingkod mo sa Panginoon. Kung dati attend ka lang, ngayon, magkakaroon ka ng accountability sa Panginoon. Kung dati, meron ka lang concern sa tao, but simula sa araw na to, magpipray ka na maghanap ka na ng mga bagong tao na liligtas mo. Simula sa araw na to, hindi lang commitment ang ibibigay mo sa Lord,
but buong paglilingkod mo at puso mo ay ibibigay mo na rin sa Lord. Simula sa araw na to, ikaw ay magkukumit sa Lord at aabutin mo yung pagiging disciple, disiplinadong disciple na kung saan ibibigay sa Lord ang nanarapat para sa Kanya. Simula sa gabing ito, kung ikaw man ay disciple na, I believe, sabi ng Lord, gusto Kanyang dalhin sa bagong level na gusto ng Lord na maging servant ka. Amen? Hindi ka lang basta discipline, but you will become a servant of God na nagsuserve sa mga tao. Mayroong hungerness sa tao na iligtas ang mga nawawala. Kaya sa araw na to, tanggapin mo ang bagong paglilingkod na iniimbitahan ka ng Lord na sa bagay nito ay abutin mo. Amen? So sa araw na to, sabi ng Lord, gusto Kanyang dalhin sa bagong level ng paglilingkod. Kaya sa araw na to, gusto ng Lord na makita mo ang bagay na inihanda niya sa'yo. Sabi diyan, mayroon kang greater things na aabutin. That's why, araw na to, tanggapin mo yung greater things na iniaabot ng Lord sa'yo. At naniniwala pa ako sa bagong level ng spiritual life, sa bagong level ng paglilingkod, may bagong level ng blessing sa buhay mo. Amen. May bagong favor na darating sa buhay mo. May bagong promotion na darating sa buhay mo. May pagsasaayos ng finances mo. May pagsasaayos ng lahat ng mga bagay na mahihirap sa'yo. Mayroong leveling up sa spiritual life mo, sa family mo, sa finances mo, at sa lahat ng desire sa buhay mo. Because God's grace is sufficient sa buhay mo. Tanggapin mo ang bagong level ng paglilingkod. Tanggapin mo ang bagong level ng spiritual life. Tanggapin mo ang bagong level ng mentality, ng mindset, ng pagmamahal mo sa Lord. Sa araw na to, nawa makita mo ang bagong level na iniaalok ng Diyos sa iyo dahil inihahanda ka sa multitude ng Panginoon. Therefore, go and make disciple of all nations. And God says, therefore, sabi ng Lord, go and make disciple of all nations. Palayan po tayo ng Lord. It is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. All things are possible. 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 All things are possible. 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 And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. In Haggai chapter 2 verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Yes, oh God, we decree and declare, Lord God, that the glory, Lord God, of this church, Lord, will be greater than the former, oh God. We declare, Panginoon, na anuman, Lord, yung pinagkaloob mo sa simbahan namin, will be greater, Panginoon, this coming years to come, Panginoon. And we declare, Panginoon, na yung glory mo, yung presence mo, Panginoon, sa lugar na ito ay iaangat mo, Lord God, ang level. At ganun din, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God, na naglilingkod, Panginoon, itaas mo, Lord, yung level namin, Panginoon, for us to be faithfully serve in this church, Panginoon, na meron kami, Panginoon. And Lord, we declare that in all of SOV churches, Panginoon, makita, Lord God, yung mas angat na DNA, Panginoon, na gusto mong ibaba sa amin, oh God. Let your glory, Lord God, fill this place, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga ninakaw ng kaaway sa amin noon, Lord God, papalitan mo yun, Lord God, ng higit pa sa mga nauna, Panginoon. Alam ko, Lord, na
Sobra-sobra na, Panginoon, yung paglilingkod. Panginoon, sobra-sobra na, Lord, yung binibigay mo sa aming simbahan. Pero, Lord, we know that the best is yet to come, Panginoon. Marami pa, Lord, mangyayari. Marami ka pa, Lord, souls na idadagdag, Lord God, sa aming church. Marami pa, Lord, pagpapala, Panginoon, ang gagawin mo. Hindi lang, Lord, sa simbahan, kundi maging sa bawat isa sa amin, Lord. Because we know, Lord God, that sa pag-angat, Panginoon, ang level namin, aangat din po, Panginoon, ang level ng simbahan. And Lord, we also claim, Panginoon, na yung glory na binibigay mo dito sa Kawit, Panginoon, ay lalagana pa. Lord God, hindi lang kami aabot ng naika, aabot din kami ng rosaryo. Paabutin mo pa, Lord, sa maraming lugar dito sa Cavite, Panginoon, ang glory mo, Lord God. We pray, Panginoon, at makikilala ang SOB sa buong Cavite area, Panginoon. Magbubukas ka, Lord, ng marami pang outreaches. Tatawag ka, Lord, ng marami pang maglilingkod, Panginoon. At sasagot, Lord God, sa calling mo. At iyon ay mangyayari, Lord God, at magmumula dito sa SOB Cavite, Panginoon. Lord, we lift up to you everything, Panginoon, dahil alam namin, Lord, that in you, there's always greater. Marami ka pa, Lord, pwedeng gawin, Panginoon. Katulad, Lord, ng napag-usapan, Lord, namin sa retreat. Lord, we just have to love you, Panginoon, and the rest will follow, O God. Kaya, Lord, we are excited for more. We are excited, Lord God, sa greater glory, Panginoon, na ibibigay mo sa aming simbahan, Lord God. Kaya, Lord, ngayon pa lang, binabalik na po kami ng lahat ng to sa pinakamataas na pangalan ni Jesus. Amen. It's impossible. I don't hear it soundly proud. Sino po sa atin dito ang umaamin na pinananahanan siya ng banal na Espiritu ng God? Can I hear it more louder? Come on! Don't grieve the Holy Spirit! Come on! Oh, all things are possible! All things are possible with the Holy Spirit deep within you. It is greater than before. Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord Jesus, Father and Holy Spirit, Holy Ghost, here we are your people. Lahat po ng dinalangin namin sa inyo, it can be possible by acknowledging your Holy Spirit. Lord, activate it now. Don't grieve the Holy Spirit deep within us. Come on, people of God. Oh, Holy Spirit, we acknowledge you. We acknowledge you. Your presence here in this church, in your temple, dear God. Oh, it is greater. It is greater than before. Things are possible. Come on. Come on, people of God. Possible. Empower your people. Possible. Oh, Holy Spirit, move. Move within your people. All things are possible. Is it possible? Possible. Come on, Holy Spirit. Move. Possible. Holy Spirit, we acknowledge you. Possible. And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Oh, thank you. We acknowledge you, Holy Spirit. Alam po namin na mas na-activate niyo po ang iyong kapangyarihan. If we allow it, if we allow it,
If we allow it. Come on, people of God. Activate the power of God. Don't grab it to you. Come on. Oh, Holy Spirit, thank you so much. You are greater before, now, and forever. Kaya Lord Jesus, be our strength. Ikaw po ang maging kapangyarihan namin araw-araw upang kami magtagumpay. Panginoon, lahat po ng dinadalangin namin, Panginoon, huwag niyo po kaming iwanan ng iyong Holy Spirit. At huwag po namin ikaw iwanan, O God. Kaya Lord Jesus, nawa lahat ng mga anak mo na naririto, ma-acknowledge po nila, Panginoon, yung great presence mo sa buhay nila. Without you, Lord, we will not be victorious in our lives. But thank you, God, because your people, they claim it, that your Holy Spirit, you Himself is with them. Hallelujah, thank you, God. We honor you, and we will shout hallelujah, Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, God the Father. Holy Spirit, thank you. Thank you for your wonderful presence. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory and praises. For you alone. For you alone. In Jesus' name. Amen and amen. All things are possible. Kami pong pinahawakan, ang laki na po ng pinagbago ng maraming aspeto sa aming buhay. Pero hindi kayo tumitigil para dagdagan pa, i-leveling up pa, itaas pa yung level, Panginoon. So, Father God, tinatanggap po namin ang declaration sa gabing ito na yung aming nakaraan ay mas magiging higit pa ang aming kasalukuyan because of you, Lord. So once again, Lord, thank you. Salamat, Panginoon, in advance. Alam po namin na tunay nga, Panginoon, may gagawin kayo sa aming buhay na masigit sa aming naranasan ngayon. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, mga pastors, for your prayers and declaration. Wow, tonight, bumabaha po tayo ng mga pastor. So, kami po ay fresh from retreat. So, mamaya po, kung meron pong in-impress ng Lord sa inyo or something na yung pinaralangin kanina, meron kayo na vision sa inyong sarili na mukhang ito kadadali ng Lord, approach us, no? We can pray for you. Pwede po nating tulungan kayong manalangin for confirmation. Kaya po habang umaabit po tayo, ay isang bagay po ang in-impress mo sa akin. So, gusto pong i-express tonight. Lala, sabi po ng Lord ay mas greater pa yung aabot mo starting today. Ito. Ile-leveling up ka pa ng Panginoon. Ano man yun? Kausapin mo si Lord. Tanungin mo, Lord, ano po ba yun? So, makipag-nig ka ng malaliman sa Lord kasi merong parang gustong i-leveling up ang Lord sa life mo. Yan. Amen. So, and meron din po dito nararamdaman ko, meron po kayong mga nabuhay ng mga pangitain. May mga nabuhay kayo parang naapuyang nakakarang araw lang, mga mensahe parang inaapuyan na kayo. Pero tonight parang I think konting-konti lang siguro
yung confirmation, so you can talk to us, no? Your pastor, we can pray for you. Tulungan namin kayo para hingin sa Lord yung matinding confirmation kung saan kayo dadalhin. Okay, so kami po ay galing sa Pampanga, and we are so blessed again kasi nakasama po namin yung ating buong kapastoran. Ang dami na po natin ngayong mga pastors. So, ang mga bago na dagdag po natin na mga pastors na kasama po natin ngayon doon ay si Pastor Mike Tambeng, Pastora Jean, no? And of course, we have Pastor Abel and Pastora Susan. And of course, we have Pastora Jeya and Pastor Ephraim. So, sila po yung mga bago na dagdag. So, nadagdagan kami ng 6. So, and actually, nakakatuwa po kasi binilas po natin sila ng in-extend po natin yung blessing natin. Ito po yun, no? Tuwan-tuwa po sila. Ayan. So, Boy Scout. Yan. So, praise God. Hindi namin alam na ganun pala matutuwa siya ng todo sa ating binigay na merong sombrero nating may logo ng SOB. So, Lord willing, baka dumating sa panahon, jacket naman ang ating, di ba? So, bigyan ng jacket. Ayan, mga ganyan. So, ayan. So, ayan po. So, just to encourage you. Ayan. Ayan. So, kaya isa lang po ang blue doon, ayan. Gusto sana nung babae at lalaki magkaiba sila ng kulay. Actually, hindi po natin nabigyan lahat kasi kulang po yung dala namin. So, siguro sa sunod na maihabol natin yung ibang mabigyan yung iba. So, amen. So, glory to God. Thank you for your prayers sa aming pagbabiyahe hanggang sa pag-uwi at sa kabuuan ng ating retreat. And nakaka-bless po yung aming nagawa doon, especially sa mga first-timer na naramdaman nila yung welcomeness, na wala yung agam-agam. Dati, inaay na nila na, ay, sana makapagpa-picture ako. Ay, ngayon po, ay, kinilig na po sila dahil nakatabi na po nila, pati sa pagtulog. So, nakakatuwa dahil nakita nila yung solidness, yung unity, yung love ng bawat pastor. And we are praying, hindi po natatapos doon yung bilang namin. Sooner or later, madagdagan pa po tayo ng mga kapastoran. So, mamaya, katabi mo na yon, so why not, di ba? Hindi naman nating i-consider yung bagay pag-pray natin. So, and nakaka-amaze, nakaka-bless kasi hanggang ngayon po ay dinideklara po ng ating mga kapastoran doon. Actually, meron po tayo tinatawag nating on-site. Ito yung overseer po natin. Tayo po din sa Cavite, ang ating overseer na elder po ay si Pastor Lito. Sa Carissa po ay si Pastor Ron. Sa Apayao si Pastor Rainiel. And sa Manila ay si Pastora Monina. Yan. So, kasi po dinistribute po mga elders maging oversight ng mga churches. Of course, kasama po yung kanilang mga simbahang pinaglilingkuran. And ang Marcos po ay si Pastor Cecil and Northville po ay si Pastor Ramay. Yan. So, yan po, nagkaroon po tayo ng mga oversight sa mga outreaches po natin. So, kaya meron po nagpe-pray para sa atin, meron pong ayan po, pati Angeles po ay si Pastor Ramay. So, thank you po sa ating mga senior pastor, mga eldership natin na kung saan ay nandun po yung kanilang pagtitingin sa atin, panalangin, alagaan tayo sa panalangin, and at the same time, yung concern po natin ay kanilang isama sa kanilang mga concern din po. So, nakaka-bless. So, gusto niyo po bang makasama? Sabihin niyo lang po at panalangin natin yan, no? Mas masarap na yung masarap na lumalawak po ang ating gawain, dumadami po tayo. Ito po yung sasabi ko po kanina, I think by next year, greater than before. Taon-taon, merong greater than before. So, may mga nagdideklara po doon na tayo daw po ituloy-tuloy na magkakaroon pa ng maraming pastor na manggagaling sa atin. Wow, parang hindi kayo na-excite, no? Ibig sabihin, pag may nadagdag na pastor, meron po tayong madadagdag na simbahan or outreach. Kaya, wow, nagugulat na ako dahil sinasabi po sa akin yon sa pastor. Sabi niya,
ang nakikita ko sa church nyo ay marami pang mga sisibol ng mga pastor and marami pang mga simbahang lilitaw. So, amen. So, ibig sabihin, ang ganda po, di ba? Pero of course, tatrabaho po tayo. Kasi hindi pwedeng mangyayari lang po yun. So, kailangan tatrabaho po tayo. Kaya nga kanina, yung mga declaration po na kanina, totoo naman po yun. Pero of course, samahan po natin ng pagkilos, samahan po natin ng ating, gawin po natin yung part natin. And sino po dito, parang kinikilig kayo sa gabing ito? Parang may something na ini-impress ang Lord sa inyo. Amen. Just say amen. Sino man kayo? Yung kinikilig kayo, parang habang kanina nang umagpe-pray yung mga pastor, parang may kilig kayo, parang, parang ako yata yung sa mga pinagpe-pray. Just keep on amening. Amening. Meron bang ganun term, amening? So, amening. So, idagdag natin sa dictionary, amening. Pagbibigyan ng diin sa amen. Ako po yun. So, amen, amen. So, ayun po, and ngayon po, nais po natin dagdagan pa yung ating mga updates and announcements. So, let's call amen. Ito lang, amen eh. Isang buwan ko po siyang in-schedule. Hindi po siya umaabot dahil ino-OT siya. Ngayon tonight, amen. So, let's welcome yung po siya sa mga leader po natin sa kung saan siya po ang ating pinakawalan din po sa mga leader po natin sa NAIC. Let's welcome Prime Leader John Bigalpa. Napakagandang gabi po sa ating lahat. Grabe ba? Napakatindi ng ating mga awitan. Kaya sa gabi pong ito, personally ako ay sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon. Dahil grabe yung pag-iingat na ginagawa sa akin ng Diyos sa aking trabaho. Bagamat may mga maliliit lang. Na-aberya lang kapon, medyo napaso lang yung pako, medyo lang. Pero thank God, no? Kapiraso lang po yun. Syempre naman, bago naman tayo magtatrabaho, lagi naman tayo nagpe-pray. Pero siguro, doble ingat na lang din para sa akin. Yun, sa gabi pong ito, batiin po natin ang ating mga magba-birthday. Class na po natin, mga magba-birthday. Yun, kahapon. Birthday po ni Sister Russell Suroy-Suroy. Happy birthday po. And 28, Joseph Angosta. 29, Christian Banawan. 30, Brother Neptune, magparamdam ka na. Hinihintay ka na namin. And also, November 30, si Sister Juliana Aguha. Meron po bang mag-anniversary? Wala po, kaya kantahan po natin sila ng masayang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hallelujah. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ang ating po mga service tuwing Wednesday, ganun pa rin po, 6:30. Sa Sunday, 9 a.m. And yun po, patuloy po nating ipag-pray lahat po ng may karamdaman dahil siguro nagbabago na yung panahon kaya yung mga tao nagbabago din yung pakiramdam pero sana yung katabi mo wag magbabago And patuloy po tayo na magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon sa pagbibigay po ng ating mga kaloob Tingnan, ito po yung devotion ko po ngayon sa araw na ito. Makikita po natin to sa Jeremiah chapter 42 verse 10. And I know na tong word na to hindi lang sa akin. Ito'y para po sa ating lahat. Dahil sabi nga, our former, yung ating nakaraan, mas magiging matindi. Greater yung gagawin ng Panginoon. Kaya sabi niya, sa verse 10, if you stay in this land, I will build you up and not tear you down. I will plant you and uproot you, for I have relented concerning the disaster I have inflicted on you. Verse 11, do not be afraid of the king of Babylon, whom you now fear. Do not be afraid of him, declares the Lord, for I am with you, and I will save you and deliver you from his hands. Verse 12, I will show you compassion so that he will have compassion on you and restores you to your land. Amen. Kaya ako nung umaga nung binabasa ko to, sobrang naiiyak ako. Sabi ko, Lord,
talagang napakabuti mo po sobrang napakabuti mo sa buhay ko. Kasi, sabi ni God, I will build you up and not tear you down. Amen. And sabi ko, God, paano ba kita mapaparangalan sa binibigay mo, sa pinaparanas mo, kaputihan, pag-iingat sa buhay ko. And nakita ko na ang Panginoon, kailangan po natin parangalan even sa ating mga pagbibigay. Kaya po sa ating pagbibigay, pagpalain po tayo ng Panginoon. Pasko na naman, kung may tuloy ng araw. Pasko na daan, tila makakailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakabibigin. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig na dahari. Pasko na naman, kung may tuloy ng araw. Pasko lang yan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakabibigin. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig na dahari. Amen. Sige po, tayo po natin tumayo. Tayo po ay magdeklara ilang days na lang na nalabi sa ating declaration for open doors. Yan. Actually, may bago na po tayong word. Ayan. Pero, siyempre, kailangan muna natin simutin yung open doors. Yan. Kailangan simutin muna natin yung open doors. Dahil marami pang open doors na i-open for us. Are you ready? 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen! Yes, amen! Wow, talagang mukhang marami pa kayong itataktak at ibubuksang pintuan, no? So, praise God. Nung Sunday po, speaker po natin ay walang ibang ating pastor from Apayao, no? So, si Pastor Romeo. Amen. So, of course, na-bless po tayo sa kanyang mensahe. Siyempre, di naman po tayo papayag na si Pastor Romeo lang yon, no? So, habang nandito, take natin the opportunity to bless us, to share the word ni Lord through her. So, siya po ang isa sa una natin pong isinugo. Siya po ang unang sugo from Kawit na dinala po natin na magpastora sa isang church po natin. So, hindi ko pa patagalin. Bigyan na po natin pagkakataon. Let's welcome Pastora Cindy Papina. Amen! Praise God! Magandang gabi po sa lahat. At sa mga nasa online. Di na ako panay sa online. Advance Merry Christmas! Okay. Ang aga ng aming bakasyon eh. No, ngayon pa lang, bakasyon na namin. Anyway, nagpapasalamat po kami sa inyong napaka heartwarming. Wow, napag-welcome sa amin. It's nice to be here sa aming tahanan. Wow. Sa aming tinubuang lupa. Kay Shield of Victory Cavite. And thank you for the opportunity na makapag-share ako sa gabing ito. Anyway, ang sabi nga po ng word na binibigyan nyo sa gabing ito, sa word ng November is Novembest, di ba? November best. And you are expecting best from the Lord. No? I believe, no, kapag nagawa din po natin yung best natin for the Lord, best din syempre yung darating sa'yo. Amen? And bago po ako dumako dun sa message,
ng Lord sa gabing ito, gusto ko po kayong tanungin, what is the best blessing for you? Isipin mo mabuti. Ano yung pinaka-the best blessing para sa'yo? Kung alam mo kung ano yung pinaka-the best blessing, pwede mo namang i-chika dyan sa katabi mo. Sabi ng ibang mga Christians, ang best blessing is to have peace. Yung meron kang kapayapaan. Kasi kahit na meron ka lahat ng bagay, kung wala ka namang peace, hindi mo masasabing truly blessed ka. Amen? Sabi naman ng ibang Christians, ang best blessing is protection. Diba? Kasi ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang ating mga buhay. Mawala man yung lahat ng mga bagay, pero yung buhay ay napakahalaga. Amen? Sabi naman po ng ibang mga Kristiyano, it is prosperity. Kunwari pa kayo, ayaw nyo ng prosperity. Sino pa yung gusto ng prosperity? Amen. Gusto natin pagpalain tayo ng Lord financially and in every aspects of our life. Amen. And most of all Christians, ang sabi nila, ang pinaka-the best blessing ay ang makilala nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Why? Because if you have Jesus Christ in your life, you have everything. Amen? Bakit po, sa tingin nyo, bakit gusto po ng Panginoon na malaman natin kung ano po yung ibig sabihin ng blessing o ano yung mga blessing na inihanda niya para sa atin? Diba? Kahit wala pa man, pero we are being expectant. Tama? Doon sa blessing. No, kahit wala nang laman yung pitaka mo, you are being expectant. Amen? God wants you to know His blessings because number one, God wants you to know the resources available for you. Gusto ng Lord na malaman mo yung blessing na inilaan niya para sa'yo dahil ang Diyos ay gusto niyang ituro sa bawat isa sa atin that He is our great provider. Amen? And lahat ng resources ay nagmumula sa Kanya. Number two, because He wants you to live radically different from others. Why? Kasi pag anak ka na ng Diyos, namumuhay na po tayo sa pananampalataya. Hindi na po tayo namumuhay ayon doon sa ating nakikita, but tayo po ay namumuhay ayon sa ating pananampalataya. Amen? Lahat ng nabubuhay sa pananampalataya magsabi ng amen. No? Because He wants you to live radically different from others. Gustong makita ng Panginoon na tayo po ay makapamuhay ng iba sa iba. Why? Because I believe if we live in faith, no, nagiging successful po tayo, matagumpay po tayo sa buhay Kristiyano po natin. Amen. Nagiging kakaiba po tayo sa iba. Tingnan mo yung katabi mo, nananagumpay po yan. Nagliliwanag. Amen. Number 3, so that you can triumph over difficulties. Na kahit nasa mahirap na sitwasyon ka, nananagumpay ka. Why? Because you believe to the promises of the Lord in your life. Nagiging hopeful ka pa rin. Number 4, so that you'll appreciate God daily. No? Mas lalo po nating na-appreciate ang Lord araw-araw. No? Na kahit man na nawawalan ka ng times, there are times na nangihina ka, nawawalan ka ng pag-asa, but because you know that there is a blessing na nakalaan para sa'yo, no, hindi ka pinanghihinaan ng loob. You appreciate the Lord daily. Number 5, so that you will be joyful and you will live an attractive life. No? Kung bakit gusto ng Lord na malaman niya yung kanyang blessing sa atin, para po tayo ay maging masaya. Sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka. Gusto ng Lord na maging masaya ka. Sino po dito, itong taon na to, bago matapos ang taon na to, maging masaya siya? Parang hindi naman. Sino po dito yung gusto matapos ang taon na ito na siya ay malungkot? Ayaw niyo mag-amen. No? Sino po dito gustong tapusin ang taon niya ng masaya siya? Ayun. Kasi ang Cavite, maingay yan. No, malakas mag-amen yan.
Amen? Sabi nga po ng Panginoon, sa Bilang chapter 6, verse 24 to 26, ito, pinaka-favorite na part natin to ng service, kapag sinasabi ng pastor yung blessing ng Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sa Tagalog, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Pagpalain po ang banal na salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Sino po dito yung nauunawaan niya kung ano po yung ibig sabihin ng blessing? Number one, na naiisip kaagad natin, pag sinabing blessing, material things yan. Yung nagdudulot ng happiness sa'yo. I believe, if we know and recognize the blesser, we will truly understand the meaning of the blessing. Kaya po, ang mensahe ko po sa gabing ito is all about the blessing. O, tinatawag po natin sa Tagalog, bendisyon ng Diyos. O, sa Ilocano yan, bendisyon ni Apo Diyos. Amen? In Deuteronomy chapter 10, verse 8, at that time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister, and to pronounce blessing in His name as they still do today. Now, these words were the avenue through which the blessing of the Lord would come upon the people. Kaya nga po, napakahalaga yung blessing na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sa ating mga anak ng Diyos, it is very important na mag-receive sa Panginoon. Every time you pray, receive from the Lord. As if you are receiving the blessing of the Lord. Every time you praise and worship, receive from the Lord. Amen? Every time you hear the word of God, you need to receive from the Lord. Amen? Kaya nga every time we go to church, kailangan alisin muna natin yung mga alalahanin natin, yung mga bumabagabag sa ating puso't isipan para makareceive tayo mula sa Panginoon. Kalaga po bilang isang Kristiyano na ma-receive po natin yung blessing ng Lord. Lalo na yung benediction, no? Akala ng mga most sa mga churchgoers, no, pag benediction wala na, hindi na nila pinapansin. Pero napaka-importante po nun. Kapag nagbigay na ng benediction ang pastor, huwag kang magmadaling umuwi. No? Pag sinabi na ng pastor, the Lord bless you and keep you. Yung isang paa mo papunta ng pintuan. Nako, na mismo yung pinaka-importanteng part ng worship service. Why? Because the Lord is releasing His blessing. Amen? Blessing is the most powerful word in the Bible. Ano po yung pinipertain ko? Naintindihan po ba natin? Hindi po yung pinipinpoint ko about blessing is the benediction from the Lord. Amen? It is the most powerful word in the Bible. God blesses Adam and Eve and says, be fruitful and multiply. Ibig sabihin, every time the Lord releases His word, He is giving His blessings to you. And tayo, napakalaga that we receive the blessing. Amen? So isa po sa pinaka-idol ko sa Bible ngayon is si Moses. Kasi sabi niya, Lord, if your presence is not with me, then I'm not going anywhere. I won't take a single step unless I'm assured you're with me. Sabi niya, hindi ako hahakbang hanggat hindi ako nakakasigurado na kasama kita. That's why, no, nailid niya yung mga Israelites. Kasi napakahirap pong mag-lead. Amen? Sabi nga niya sa Panginoon, hindi po kami aalis kung hindi niyo po kami sasamahan. And even Him in our personal life, sabi niya, kung hindi din lang ikaw ang kasama ko, sabi niya, hindi po ako aalis at hindi po ako kikilos o gagawa o hahakbang nang hindi ako nakakasiguradong kasama kita. Ganun po ba tayo sa ating personal life? Tamo, tumahimik po. Meron pong anghel na dumating. No, pangalawa po, si Jacob. No, sabi niya sa Lord, naalala po natin yung story, Lord, I will not let you go until you bless me.
Kasi alam niya na without the blessing of the Lord, hindi siya magtatagumpay. That's why we really need the blessing of the Lord. No, bago tayo humakbang lahat ng ating gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo yung blessing ng Panginoon. No? Sometimes nakafocus lang tayo doon sa blessing na alam natin. But we forgot the benediction, the word of the Lord na ibinibigay niya sa atin. No, hindi tayo nagre-receive. Ang gusto lang natin ay tumanggap. Tama po ba? No, in Luke chapter 24, blessing means the experiencing of divine kindness, mercy, or goodness. Sa blessing, ibig sabihin po nito ay pagpaparanas sa atin ng Diyos ng kanyang kabutihan. Amen. God wants to bless you and He wants the best for you. Ang Panginoon, ang gusto niya, pagpalain ka. At ang gusto ng Panginoon, yung the best para sa iyo. Amen. Ang Panginoon, ang iniisip niya lagi para sa ikabubuti mo. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, ang gusto ng Diyos, i-bless ka. At ang gusto niya ay best. Amen? Ang Lord hindi yan nagbi-bless, no, ng pakunti lang. Ano, naalala ko one time, no? Sharing ko lang. Nung unang punta ko noon kay Apayo. Nung punta ko noon sa Apayo, no? Nung pumunta din ako, yung unang punta ko din doon, wala din akong bitbit. No? Sige, pumunta ka. Parang encouragement ko din yun. At revelation sa akin ng Lord, pumunta ka. Kasi nung una, parang, yung nagdadalawang isip ako. Unang punta ko yun, ibig sabihin, dalaga pa po ako noon. No? And sabi ko, Lord, ayoko kasi nung una, hesitant ako. Pero pagbalik ko, doon ko nakita, no, punta ko sa lugar na yon, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Amen? And then ito namang pangalawang pagpunta namin, nakasawa ko na yung pastor ko, binibiro kong pastor at pogi kong asawa. Sabi ko nga, sabi ko nga sa kanila, bumalik ako, may asawa at anak ako kasi malungkot pag mag-isa ako. No. Pero nakita ko po doon, yung kabutihan ng Diyos, mantakin mo nung pumunta po kami doon, wala po kaming gamit na dilala maliban sa damit namin. Because yun po yung sinabi sa amin ng Panginoon. No? And syempre, pinag-pray namin, Lord, bless us. Like Moses' heart, Lord, kung hindi mo kalooban, no? Ikaw po yung masunod, no? Pero Lord, samahan niyo po kami. Dito pa lang kumilos ka na sa buhay namin. And nakita namin kung paano kumilos ang Panginoon. Amen? Salamat po sa mga sponsor namin. Kung ano yung iniwan namin, no, dito sa Cavite, napalitan naman pagdating namin doon. Amen? Because if we really fully understand the meaning of the blessing, I believe hindi mo mamimiss yung blessing na inilaan ng Lord para sa'yo. Amen? You need a divine blessing in your life. Amen? Huwag kang papayag na hindi ka bisitahin ng Panginoon. Kaya huwag kang papayag na hindi ka magre-receive. Sa bawat tatayo dito, huwag kang papayag na hindi ka magre-receive. Amen? At manampalataya doon. Natutuwa po kami na mga lingkod ng Lord kapag marunong, alam mo yung nakakatuwa na yung simpleng pag-recognize, no? Pastora, magtitake po kami ng exam ngayon. For example, na-experience namin last time, Pastora, pupunta po kami ngayon sa Tugigaraw. And gusto ko po sanang pumunta dyan sa church para ipag-pray niyo po ako. And that time, bagyo. bagyo na. Sabi ko, I release the blessing, samahan ka ng Panginoon sa iyong pag-take ng exam at ingatan kayo sa inyong pagbiyahe. Kasi bagyo din nung bumiyahe sila. But praise God, natuwa naman ako kasi sila po ay pumasa. Amen? Sabi ko, Lord, deserve ng mga taong to na sila ay pumasa. Sabi ko nga din doon sa isang crime leader, deserve mo yan. Kasi last time ng midweek namin, sabi niya, kumusta ka na? Kasi kababalik niyo lang from Tuguegarao.
Sabi ko sa kanya, kumusta ka na? Anong pakiramdam mo? Bahala na si Lord. By the grace of God na lang, Pastora. Pero nung makita ko yung pangalan niya doon sa list, wow, sobrang happy. Kaya sabi ko sa kanya, you deserve it. Kasi hindi naman niya nabuo yung review. Kasi ayaw niyang mamiss ang church. Kasi gitarista namin siya sa church. And sabi ko sa kanya, first take niya, napasa po niya yung board. Amen. God is really good. No? In Luke chapter 24 verse 50, not only did the Levites pronounce blessing in his name, Jesus actually did the same thing. He lifted up his hands and blessed them. Kaya nga yung nagbe-bless, no? At nagre-release nagpapa-receive ng blessing, hindi po walang kabuluhan yun. There is something na ginagawa ang Panginoon every time na nagte-take honor po kayo and nagre-receive ng blessing. Now, there are 3 keys to access the best blessing of the Lord. Number 1, be convinced that God wants to bless you. Kailangan maging confident ka, maging kumbinsido ka sa sarili mo na gusto kang pagpalain ng Panginoon. No? Alisin mo na yung hindi naman ako karapat-dapat. Hindi mag-repent ka, manumbalik ka sa Lord para i-bless ka. Lagi mo na lang sinasabi, hindi ako karapat-dapat na pagpalait ng Panginoon. Anong gusto mo? Pagpalain ka o hindi ka pagpalain? Amen. Madali lang naman yan, no? Napaka-gracious naman ng ating Panginoon. No? Basta lang wag mo lang sayangin yung grace ng Panginoon. Because our God is, no, punong-puno siya ng biyaya. No? Amen? In Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Totoo naman po yun. Kung panig mo ang Lord, sino ang makakalaban sa iyo? If God is with you. Amen. You have the powerful God. Amen po ba? If you're against you, then you're against God. Kung mayroong mga against sa'yo, isa lang po ibig sabihin nun, they are against God. It's time to get on the winning team. Do you really want to be fighting against God? So, kung ikaw convinced ka na kasama mo ang Panginoon, is God is for you, wala kang dapat ikatao. Why? Kasi nasa panig mo ang Panginoon. Sabihin mo kung sa katabi mo, God is for you. Amen. Basta mabait ka. God is for you. Amen. Since God is for you, you should be also. Amen. Mamuhay po tayo na nasa atin po ang Panginoon. Many times we hinder what we receive from God. Kung bakit hindi po tayo nakaka-receive from the Lord, tayo din po ang may kasalanan. Hinahadlangan natin. Because we don't believe we're worthy. Alam mo na nga palang hindi ka worthy, then time to go back to the Lord. Amen. Lord, ayoko pong mamiss o matapos yung taong ito, Lord, na wala po akong nare-receive sa iyo. Amen. Amen po ba? Sayang naman po, Lord, yung kakadictor ko ng Open Doors 2024. Tuwing linggo, wala pa rin akong nagre-receive. Hindi ka pa kasi nagbabago. Pag wala ka pang nare-receive, ibig sabihin, hindi ka pa nagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. No, ikaw mismo yung umahadlang. Kaya wag po natin haladlangin, no, yung blessing ng Lord sa buhay po natin. But praise God for the gospel of Jesus. God has qualified us through Jesus to receive all God's blessing. Amen. Anong balik lang po tayo sa ating Panginoong Hesus. Sa totoo lang po, blessing is the will of God for our life. Will po yun ng Panginoon for us to be blessed. Hindi lang tayo nakaka-receive kasi ang number 1 na dahilan, tayo mismo ang humahadlang. Tayo mismo ang
umaayaw. So sabi, tama nga po yung sinabi ni Pastor Rom, natatawang din ako sa kanya noon eh, nung binabati niya sa luna. Ang dami ding nagtawanan. Oo nga naman, no? Nandun ka na eh, no? Bigla kang sumuko. Iaabot na sana sa iyo yung blessing eh. Eh wala, bigla kang tumalikod. Sayang naman. No? Nasaktan ka lang. Sayang naman. Na po, pag Kristiyano, ganun po talaga. Patapangan po ng buhay. Amen. Pero wag kang hihiwalay sa Panginoon. Amen? In Colossians chapter 1, verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. Amen? No? Napakapalad po natin kasi kasama po tayo sa tagapagmana ng Panginoon. Kapag anak ka ng Diyos, you are designed to be blessed. Amen? No. Kung hindi ka nabibless, ampon tawag doon. Di ba? Sa Old Testament naman, o kahit naman sa atin ngayon, kapag anak ka, pag may kayamanan ka, automatic, meron kang tagapagmana. And bilang anak ng Panginoon, tayo din po ay tagapagmana ng lahat ng kanyang mga ipinangako. Amen? Wala siyang sinabi, exempted. Siya lang. Kundi lahat po tayo. Amen? Kaya po sa gabing ito, I want to encourage you, all you need to do, huwag mong hadlangan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong hadlangan yan. Number 2, know what the blessing is so you can expect it. No? Sometimes, lagi tayo, Lord, I want to be blessed. Pahingi po nito, Lord, pahingi nito noon. But you know what? Anong ibig sabihin? Nung nabasa ko ito, ano yung pinakamalalim na meaning ng blessing sa Hebrew word? Sabi dito sa ancient Hebrew definition of blessing, it means anointed to win. Wow, ang ganda pala niya, no? Yung meaning niya. Ibig sabihin, you are anointed to win. Hindi ka magiging talunan. Ikaw ay mananagumpay. Amen? Lahat na mananagumpay na anak ng Diyos, magsabi ng amen. Number 2, you are empowered to overcome. Why? Because nasa iyo ang blessing ng Panginoon. You are empowered to overcome. Mapagtatagumpayan mo yan. Number 3, impossible to curse. Ito maganda. Imposibleng ikaw ay masumpa. Why? Kasi nasa iyo yung blessing ng Panginoon. No, nasa iyo yung bendisyon ng Lord. When the blessing of God gets on you, your life gets enriched. Amen. Iba pala pag covered ka ng Panginoon, no? Hindi ka basta-basta mapapenetrate ng kaaway. Why? Why? Because you are covered by the Lord. Amen. Sino po yung gustong maranasan yon? Lord, patuloy niyo pong i-bless yung buhay ko. Patuloy niyo po kong i-cover. Amen? Amen po ba? In Proverbs chapter 10, verse 22, the blessing of the Lord makes rich and He has no sorrow with it. Sa Tagalog, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Wow, yung blessing sa ating ng Panginoon, sabi niya, it is rich. No? Walang kasamang kabalisahan. Ang sarap po, wag muna tayong tumingin dun sa material na bagay. Ang sarap po, yung ini-aim po natin sa buhay po natin, yung presence ng Lord sa buhay natin. Yung benediction, yung blessing ng Lord sa buhay natin. Lord, hindi po ako lalabas sa tahanan ko hanggat wala yung pagpapala mo. Hindi po ako papasok sa trabaho mo hanggat hindi ko kasama ang pagpapala mo. Hindi po ako papasok sa school hanggat hindi ko kasama ang pagpapala mo. Napakahalaga po ng blessing ng nagmumula sa Panginoon. It's His favor, wisdom, protection, abundance, ability, grace, joy, freedom, and peace, all resting upon you and whatever you put your hand to. Kapag nasa iyo ang blessing ng Panginoon, wala ka nang poproblemahin pa. Lahat ng bagay na yan, nasa iyo. Amen? Kaya nga, sabi ko sa inyo, huwag ninyong hadlangan.
Amen? No, hindi po ibig sabihin no na hindi ka na makakaranas ng problema. Hindi naman ibig sabihin no, hindi ka na makakaranas ng pagsubok. No? Of course, meron pa ring trial and challenges. Kasama po sa buhay po natin yan eh. Amen? Kahit nga mga lingkod kami ng Diyos eh. Kahit araw-araw maghapon kami mag-devotion, manalangin, meron trials and challenges. But, with the blessing of the Lord upon us, we have strength, endurance, and favor even in the tough times. Yun ang maganda doon. Kapag nasa iyo yung bendisyon ni Apo Diyos, meron kang lakas para mapagtagumpayan yun. Yung papaboran ka ng Panginoon, even in times. Alam niyo yung pagkatapos po ng bagyo doon sa Apayao, nag-worry ako sa mga member namin. Siyempre, malakas-lakas po yun. No? Nung nabisita naman namin sila at nakausap namin sila, ang saya naman ng mga face nila. Ganun po talaga, Pastora. No? Pero wala akong masabi sa government ng Apayao. They are the best. The best sila. Ang galing nila. When it comes to calamity and everything. Ang galing nila. Amen? No? Nagkakaroon po tayo ng lakas. No? Sabi ko nga nung malakas yung bagyo eh, kahit daanin namin sa pananampalataya, eh, hindi po namin mapipigilan yung pagtanggal ng yero. ng yero ng garahe. Pero nakita ko si Pastor nung bandang huli, sumuko na siya eh. Kaun bala, Lord. Nagpahinga na siya. At tinayaan ko siyang magpahinga nang naka-smile. At tinititigan siya ng anak niya, nang hindi niya alam, pinugturan ko pa nga siya, sinend ko kay Pastor Angel. Sabi ko, sige magpahinga ka kasi bukas ang dami mong gagawin. Kaya pagkagising ng umaga, nagtrabaho na po siya agad at inayos nila yung second floor. Nakakatuwa naman, kinabukasan may ayuda agad. O, di ba? And nakakatuwa, pag unang bisita ng isang member namin, naiiyak siya, Pastora, nilipad po yung bintana namin, yung isang part ng bubong namin, yung tindahan namin. Sagot ko naman, nang makita niya yung church, mas lalo siyang naiyak. At ang sabi ko sa kanya, same to you. Kaya po, nakakatuwa eh. Nung lalo na sa Marcela, nung gabing yun, sabi niya, Pastora, yung lahat ng, nabasag lahat. Yung parang isang salamin niyang ganyan, basag lahat. No? Pero nakakatuwa sa kanya kasi nabasag po lahat ng bintana ko na glass. Kumusta po kayong lahat? No? Naisip pa rin niya yung iba. No? Pero nung pagdating sa church, sabi niya, mo Pastora, papalitan yon. Ang gagawin ko na doon sa susunod, rollers na, yung gano'n, no? Para mas matibay siya, sabi niya. Kaya po, nakakatuwa. Sobra akong natuwa din noon. Si opening prayer pa lang eh. Maraming pong salamat, Lord, sa malakas na bagyo! Wow, katindi noon. No? Kasi the question is, di ba, kaya mo ba magpasalamat sa Lord? No, kaya magagawa mo pang maging masaya, pero natuwa naman kami pagka Sunday noon, no, ang badya namin, maligayang bagyo po sa inyong lahat. Well, hindi ka nangangamba because you know that the Lord is with you. Amen. Ano man yung mawala, kaya naman palitan ng Lord yan. Amen. Mayaman ng ating Panginoon. The blessing is released through declaration. Kaya nga napakahalaga na kung ano yung binabanggit ng ating mga bibig. Amen? Yung blessing ng Panginoon, nire-release yan through our declaration. Tandaan po natin, nasa paper rin po tayo. Na kung ano yung sinasambit mo, yun yung makikita mo. Yun yung matatanggap mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal maging negative. Believe in the declaration of God's blessing upon you and receive from the spoken word. Kailangan paniwalaan mo at banggitin mo. Sa mga panahon na ito, na yung paligid natin, mahirap na po, magulo na po, di ba? Alam niyo naman po, kaya di ako pwedeng manood po ng news kasi nagwa 120 overacting ako eh. Kahit anong pinapanood ko eh, kaya itong asawa ko, si Pastor, tantanan mo na nga yung mga yan. Napaka-OA mo na.
No? Kaya nga napakahalaga na sa mga panahong ito, you need to declare the goodness of the Lord. Ang kailangan mo declare, yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Naalala ko na naman, pagkatapos ng bagyo, sabi na, Pastora, may dalawa pang magkasunod, malakas daw yun eh. Sabi ko, pwede ba payo ko sa inyong lahat? Huwag nyo nang imbitahin. Maawa na kayo. Ang ideklara nyo, lumihis siya ng landas at hindi na siya dumaan dito. No? Kasi what we declare, yun po yung nangyayari po sa atin. Kung baka nakakalimot po tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makalimot. Sa panahon po na ito, bawal magreklamo. Sorry, Lord. Bawal. No? Mag-say ng negative. Amen. And begin to declare the promises of the Lord in your life. Kahit pangit yung nakikita mo, no, kahit na hindi maganda yung nararanasan nyo, you need to declare the goodness of God in your life. Sino po yung nakakita may nakita kong short vid nung pamilya ng pastor? Kaya nung naranasan namin, yun kagad yung naalala ko Yung pamilya ng pastor po na nag-worship siya, na unti-unti na pong tinatanga yung bahay niya, di ba? And I will sing the goodness of God. No, nakikita mo, umaangat na yung bubong mo, umuuga na yung buong bahay mo. Pero nag-worship pa rin silang mag-asawa. Amen. All my life you have been faithful. Wow. All my life you have been so good. Plano ko nang gawin namin ni Pastor Romeo yun Tatayo kami doon sa second floor. Amen. Grabe. Diba? Amen po ba? The blessing of the Lord is released through the presence of God. Ito yung napakagandang example po. Ito yung pamilya ni Obed-Edom. No? Kasi nga, dahil po merong nangyaring sitwasyon na may namatay. Dahil namatayan siya ng, ano pang namatay doon? Baka ba yun? Nasagi sa Ark of the Covenant, namatay. Yung may-ari ay nagalit. Sinipa ata niya yung Ark of the Covenant na dahilan ng ikinamatay niya. At dahil doon, wala nang gustong kumuha o mag-alaga sa Ark of the Covenant. Isang tao lang ang nag-alaga at nag-welcome, kundi si Obed-Edom. And the Ark of the Covenant means the very presence of God. And then, dahil nga si Obed-Edom, no, sa kanya po, ayon sa kanyang pangangalaga, ang Ark of the Covenant, na-bless po siya. At ang kanyang buong angkan. Ano po ang ibig sabihin noon? If the presence of God is in you, the Lord will bless you. No? Amen po ba? Ipaghinayaan po natin siyang manahan sa buhay po natin. Mararanasan po natin yung great blessing ng Panginoon. Amen? I believe nga pag ang Lord, nasa tahanan po natin, nakikita natin, hindi ko na lang alam kung babait pa tayo ng sobra. Why? Kasi nandyan si Lord sa tahanan natin. Starting today, we need to recognize the presence of God in our life, in our home. Amen? Kahit hindi mo siya nakikita. For us to receive the blessing of the Lord. Amen? Sa tingin ko, kung nakikita mo ang Lord na bumisita sa bahay mo, naku, lalo na kung tumira pa sa bahay mo, siguro ang bait-bait mo. Hindi ako magagalit. Ay, nandiyan si Lord, bawal magalit. Anak, maghugas ka na. Ay, maghuhugas ka. Nandyan si Lord. Kailangan ko maghugas. Kailangan malinis ang bahay. Bawal magsinggawan. Nandyan si Lord. Na-imagine niyo po yun? That's the importance if we recognize the blessing of the Lord in our life. Yung pinaka-presence po niya. You position yourself to receive the blessing by being in the presence of God. Ibig sabihin po, pinuposisyon po natin ang ating mga sarili para sa blessing ng Lord sa buhay po natin. Amen? Amen po ba?
Be intentional on personal times of worship and be intentional on attending church. Amen? Naging principle ko po noon, mapaliit at mapamalaking simbahan, hindi magbabago yung pag-receive ko sa Panginoon. Amen? Kahit saan kang dalhin, hindi magbabago yung pagpupuri at pagsamba mo sa Kanya. Why? Because you are recognizing the blessing of the Lord, the presence of the Lord in your life. Amen? Be intentional. Kahit sino po ang tumayo dito sa unahan. Be intentional. Letter C, trust in the gospel of Jesus. Kailangan po nating pagtiwalaan yung gospel ng Panginoon. We are blessed in Christ. Tandaan po natin, mapalad po tayo. Dahil meron po tayong Kristo sa buhay po natin. Believing the gospel makes you a magnet for the blessing of God. Panatiliin pa lang po nating yakapin yung salita ng Diyos sa buhay natin. At mamag-magnet po natin yung blessing ng Lord sa buhay natin. Amen? Alam niyo po, malapit po ang blessing ng Lord sa atin kapag po tayo ay very intentional sa ating paglapit sa ating Panginoon. Kagaya ni Moses, kagaya ni Jacob, even ni Hannah. No? Nalala ko po yung story ni Hannah na baog siya. Very intentional siya. Kahit merong nangangutya sa kanya. But she still go to church early and pray to the Lord and worship. And the Lord bless her womb. Hindi binigo ng Panginoon yung desire ng heart niya. It doesn't matter how long it takes. What is important, you are willing to wait and to receive from the Lord. Hindi ka dapat mangamba because the blessing of the Lord is in you. Kung pagdating ko po namin sa bahay namin, sabi ng kapitbahay na, naalala ko noon, pastora, sinasabi mo kung magkakaan ka, ang gusto mo kambal. Pag magkasama din kami na Ate Carmen noon, lagi ko rin bagit sa kanya, gusto ko kambal. Pero ang hirap para magkaroon ng kambal. Tapos hyper pa, no? 2 pastor robe pa, oh. No, pero, ganun ang Lord tumugon eh. And the Lord answer in unexpected way. No, minsan nga pag ang Lord tumugon niyan sa iyo, yung sa mga panahon na hindi mo inaasahan. Yung akala mong wala lang, nung time na yun, dinideklara ko, Lord, wag po sana muna akong mabuntis. Baliktad po sa akin eh, kung ano yung pinagpray ko, baliktad po yung nangyayari. Pero nabuntis ako. And I praise God. At nung makita ko yung 2 pitos, tumulo yung luha. Sabi ko, oh my God. Thank you, Lord. Amen. Kaya, let us be patient and keep on waiting until the Lord fulfill it. As long as you are rest assured that the blessing of the Lord is in you, wala kang dapat ipangamba. Remember this. Again, there are 3 keys to access the best blessing of the Lord. Number 1, again, be convinced that God wants to bless you. Kailangang maging convinced ka na gusto ng Panginoon na i-bless ka. Number 2, know what the blessing is. Alamin mo kung ano ba talagang ibig sabihin ng blessing. Pagpapalang material ba? O kailangang humingi muna ako ng pagpapala o bendensyon na nagmumula sa Panginoon. Number 3, position yourself to receive the blessing. Let us all declare the blessing of the Lord over our nations, family, and in our church. Meron po akong nabasa na prophetic word. And I begin to pray to the Lord, Lord, what is your message for Shadow Victory Cavite? Then, finoward ko kay Iman. Ngayon lang, before mag-start ang prayer meeting. And this is the word. Gusto ko pong tanggapin po natin sa gabing ito na magsilbing inspiration po natin as we end this year. This is from Rene Pecota. As you end 2024,
I call you to trust me for the bigger things ahead. Know that as you step into 2025, you will walk in a season of acceleration. What took years in the past will happen in months. What seemed impossible will become inevitable. My glory is going to fill the earth, and you will be part of the movement, the restoration, and the revival that is coming. You are not just a spectator, but a participant in my plan for the nations. The small cloud you see today will be the storm of my power and grace tomorrow. Kaya wag po nating maliit, yung maliit na bagay lamang na nakikita natin sa ngayon. Kaya saan po nagsisimula ang maliit, ay ang malaki sa maliit. So prepare your heart, be expectant, and walk boldly into the new year. The rain is coming, and with it, your breakthrough. It is a new day, and it is a new season. Nangiti po ako nung binanggit po ni Pastora Jaya to in Haggai chapter 2 verse 9. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace. I am restoring what was lost. I am resurrecting what seemed dead. And I am reconciling what was broken. You will end this year strong and begin 2025 with a fresh wind of my spirit. Trust me to do what only I can do. The best is yet to come. Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Amen. Your mercy never fails me. Amen. All my days I've been held in your hand. Gawin po natin panalangin na awiting ito. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire of darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I
I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Lord Jesus. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Invite ko lahat ng mga pastor sa harapan ko ba? Samahan niyo ako dito. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm buried in everlasting arms. You'll never let me go. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go.
lumabas yung text kanina? Multimedia? Sige po, people, ganito po tayo. Sign ng inyo pong yung text. Yung scripture kanina. So, sign po yan ng meron kayong gustong i-receive. No? So now, narito po kami together with our pastors here. Nais po namin i-release yung blessing ng Lord sa bawat isa sa inyo. Nasa inyo po para tanggapin ito. Amen? Tanggapin po natin. No? So, pastors, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sa Tagalog, sabay-sabay tayo mga pastors. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagang kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you, everyone. Amen. Receive God's blessing. Amen. Thank you, pastors. Thank you, Pastor Cindy. Again, to God be the glory.